Kabombo? Gumawa na sila ng technical working group para ma-draft yung executive order na Mm. palalabasin na sa Senate at saka sa House. At naimbitahan din dyan si Speaker Boji, di nag-participate. Kasama siya doon sa panel. Kasama rin yung former Congressman Ido D. Mm. Na ngayon presidente na ng Mayor's League ng buong Pilipinas. Ngayon, ang mga kasama doon sa summit, ang nag-host si Secretary Conrad Estrella at si Secretary Kiko Laurel, na nakasama yung NFA, si Larry, tapos si Senator at the initiative of Senator Kiko Pangilinan, dahil doon sa gipsaka na batas, kailangan gawin na yung EO doon. Kumbaga yung EO, yun ang magiging implementing rules and regulations lang. Actually, i-re-repaso yan para maging implementing rules and regulations nung sa Gipsaka Act, nung batas na sa Gipsaka Act. Well, para maintindihan natin mga kababayan, nagkaroon ng ganitong parang summit, kung tawagin yun, na dahil doon sa pagbabagsak ng presyo ng ating palay. Alam niyo naman sa ating probinsya, bili tayo ng bili ng palay doon, pero yung pondo natin hindi magkasya para matugunan halos lahat ng ating mga farmers dito sa lalawigan ng Isabela. So nagpasya sila na gumawa ng EO para makatulong sa mga farmers. Ang concept, yung mga government agencies, especially NFA, mga LGUs, at saka yung mga ibang departments, bibili sila ng palay direct sa farmers. Ang mangyayari, wala nang mga kowa-kowa kasi magiging calamity ito, di ba? So, papaubaya na sa mga government agencies kung paano nila gastusin yung mga nilaan nilang pera para sa bili ng palay. So, kunyari, tayo sa Isabela, alam mo naman, nagdadagdag tayo lagi ng 5 piso para sa pagbili ng palay, pero kinulang-kulang na tayo ng pera sa pagbili ng palay na yan. So, doon sa summit na yun, naglangako si Secretary Kiko Laurel, nadadagdagan niya yung pondo ng NFA, tapos dadagdagan niya rin yung pondo ng LGU through NFA para bumili ng palay sa kanya-kanyang mga area of responsibility. At ang maganda niyan, sinabi ko sa kanila na dapat tugulan natin yung mag-concentrate muna tayo doon sa mga 11 rice producing provinces para makakonsentrate tayo at saka makahingi rin tayo ng datos sa DA para makita natin kung sino talaga yung mga farmers na nagbebenta ng palay. Alam mo, dapat sinama ko yung sila ating mga ibang mayors na nakakaintindi. Lalo-lalo na si Mayor Kervil na ginawa nating rice sergeant sa at saka si Mayor Lillo sa o si Mayor former Congresswoman Alago. Sana na isama namin pero mabilis yung mabilis yung pag-imbita. So kami lang yun lang doon. At sa namin, sa parang tugol nila Diyos na kasama si Speaker Boji at magiging speaker ni dating Governor, Vice Governor, Congressman Boji D na bigla siya naging, bigla siya naging speaker, di ba? Para sa akin, parang God, parang God's grace or parang may divine intervention na biro mo yung kumahawak ng purse o yung kumahawak ng budget ngayon ang Congress na nalagay na pinuno ng Congress ngayon ay walang iba kung hindi galing sa isang rice producing province sa Isabela. Di ba parang coincidence kaya yan, Bobo Kervil or God-given?
Hindi natin malaman, ano. Pero concentrate tayo doon sa nangyari, doon sa summit. Yun ang mga salient features na inilahad ko sa grupo na, okay, bibili tayo ng palay, pero saan naman natin ibebenta? Diba? Yun ang nagiging problema. So, sabi ko, okay, bili tayo ng bili, pero dapat yung mga government agencies din, kayo yung maging market namin dito sa pagbili namin ng palay, na pag giniling namin yung bigas, mapupunta sa mga empleyado at kawani ng gobyerno para dagdag, dagdag bonus ng mga kawani ng gobyerno para madagdagan sila ng bigas para sa kanilang mga pamilya. Kasi sinabi ko sa kanila, kung mapapansin nyo, dito sa Isabela, kami, pag bumili kami ng palay, natutulungan namin yung mga farmers, tapos yung palay na ginigiling namin maging bigas, na ibibigay namin sa mga ulag-ulag, sa mga tona, sa mga talon, sa mga barangay officials, sa mga teachers, sa mga pulis, tapos sa PWD, sa mga single parents, tapos sino pa ba yung mga binibigyan natin dyan, Babacarville, alam nyo naman yung fisher folks, di ba? So halos lahat ng mga sectors ng ating society dyan sa Isabela, mabibigyan natin ng libre bigas. Aside from that, nakakabili tayo ng palay sa ating mga magsasaka. Kaya lang, problema nga, kulang sa pondo. So, I think, pati yung 5% na calamity fund, ng mga budget ng probinsya sa mga munisipyo, pwede lang, dyan sa Iulayan, pwede lang magamit sa pagbili ng palay at pagtulong sa ating mga farmers. Tapos, riripasuhin din natin yung yung RCEP, yung tarifa ng rice na gagawin natin para tobacco tax, yung 717 sa yung 8242, na yung tax lang rice na nalilikom ng ating national government kailangan maibigay diretso sa mga magsasaka ng palay para sa mga rice farmers natin. Kailangan nakakonsentrate doon yung pagbibigay ng paglikom ng tax na yun at maibigay diretso sa farmers para tobacco. Para yun ginagawa sa tobacco tax, di ba? May assistance to farmers, may incentives yung mga rice farmers natin. Diyan naman, through that EO, mariripaso natin yung IRR lug batas tungkol sa rice tarification law. Pagdating ho rito, hindi naman po kaya too late na ho siya? Kasi baka sasabihin ng iba, malapit nang matapos yung anihan. Hindi kasi at least may pinagsimulan tayo. At least, kasi lumabas lang itong problema ito dahil dyan di ba? Dahil nga doon sa nangyari. At saka pala, ang magandang feature nitong EOLA ito, walang pwedeng mag-import na government agency. Pagbabawal natin mag-import ang mga government agency. Kailangan agencies, pati mga local governments, pati yung at saka lilimitahan na rin yung importation ng LFA. At sabi namin sa kanila, kailangan kung ganyan yung batas, wala mag-i-import talaga para makita natin talaga yung yung kapasidad ng Pilipinas na ilan ba talaga na po-produce. Kasi para nagkakalukuhan hindi natin malaman kung may surplus tayo ng bigas o may pagkukulang sa totoo lang. So ipagbabawal yung mga local governments mag-import. Yung mga ibang mga local agencies na mag-import ng bigas. Opo, may mga napabalita po ba na nag-import yung ilang LGU or agencies? Siyempre kung kulang ng bigas yung mga ibang agencies na nangangailangan ng bigas nag-import yan. O bumibili ng imported rice. Kasi ang dami na ng bigas ang dami procurement ng bigas dito sa Pilipinas
yung mga tulad sa military, pagpaprocure ng bigas ng mga yan, yung mga pulis, di ba? May bigas allowance siya. Sa pagkaintindi ko, may mga ibang ahensya ng gobyerno na nag-aangkat ng bigas na para mga empleyado. Sige po. Gov, yun na lamang ho. Message nyo na lamang ho sa mga listeners natin, sir. Alam mo, nangyari itong krisis na ito, hindi lang paghandaan lang natin, Maski lang yung ating probinsya, kahit nag-aangkat yan o bumibili sa ating mga magsasaka ng mga ganitong presyo ng palay, hindi sapat yung ating pundo para ano yan. Pero sabi naman ni PBBM, Presidente, nung nakita ko siya kahapon sa Cagayan, sa Lalo, bumisita siya sa Cagayan. Ang sabi naman niya, isang priority niya talaga yung bigas, yung pagpapakain sa ating mga mamamayan para walang magutom at saka para kumita rin ang ating mga rice farmers. Kasi nauunahan na talaga tayo ng Vietnam, baka mauna pa yung Cambodia sa atin, mapapahiya tayo. Kasi nga, nauunahan na tayo lahat yung mga kapitbahay sa mga ibang lasyon dahil nga wala tayong ginawa kundi mag-import at hindi natin tinitugulan para talaga yung presyo ng ating mga yung mga agricultural products. Kailangan natin pakitain lang gusto ang ating mga magsasaka. Yun lagi ang pinaglalaban ko, yun lagi ang sinasabi ko, yun lang sinabi ko doon sa summit na nangyari na naimbitahan ako doon. Na kailangan yumaman ang hindi naman yumaman na todo yaman, gusto ko yun, para may angat natin yung antas ng kanilang kabuhayan. Mabigyan natin sila ng magandang presyo, pakitain natin sila, pag kumikita sila, at least umangat yung antas ng kanilang kabuhayan. At gagawin namin lahat. At alam naman nila na model ng Isabela dito sa dito sa endeavor na ito, kung tawagin, yung ating pagbabalasakit sa ating mga magsasaka. At sa awa ng Diyos, since yung isang anak natin sa lalawigan, naging speaker malaking tulong yan para sa atin lahat sa lalawigan ng Isabela. Hindi lang sa rice farmers, tutugunan din natin yung mga corn farmers na susunod. Okay?